Mga bata, medyo malakas ang ulan, pero hindi nagtatapos dyan ang karunungan. Tara, sabay-sabay tayong umawit. Bulat ang mata at buksan ang isipan. Ating lamnan bagong kalaman. Ako si Teacher Liza, Sasamahan ka, tuturuan ka ng aralin panlipunan. sa ikatlong baitang. Kumusta? Handa ka na bang matuto ng bagong aralin sa araw na ito? Aba, mukhang handa ka na nga. Pero bago yan, tayo muna ay magbalik-aral. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Anong kalamidad ang may dudulot ng malakas na ulan? A. Baha, B. Lindol, C. Sunog, D. Tsunami. Ang tamang sagot ay A. Baha. Ang malakas na ulan ay ang nagdudulot ng baha sa isang lugar. Ikalawang bilang. Nakatira ang pamilya ni Mang Estong malapit sa bundok. Malakas na ang agos ng tubig mula sa bundok. Sila ay dapat na A. Maglaro sa ulan, B. Lumikas na kaagad, C. Manatili na lamang sa bahay, D. Maglaro ng putik mula sa bundok. Mahusay! Ang tamang sagot ay B. Lumikas kaagad. Palaging tatandaan na ang tamang gawin ay lumikas kaagad kapag malakas na ang agos ng tubig, lalo na kung kayo ay nakatira malapit sa bundok. Ikatlong bilang. Binigyang babala ang mga nakatira sa dagat kung magkaka-tsunami o tumaas ang tubig dagat. Anong dapat gawin? A. Makikinig ng balita sa radyo. B. Maglalaro sa labas ng bahay. C. Magtatampisaw sa tubig ulan. D. Manonood ng palabas sa telebisyon. Magaling! Ang sagot ay A. Makikinig ng balita sa radyo. Kapag may banta o kalamidad, ang mainam na gawin natin ay makinig o manood ng balita. Ika-4 na bilang. Ang mga nakatira sa mga matataas na lugar ay mapanganib sa A. Baha, B. Tsunami, C. Pagguho ng lupa, D. Pagsabog ng bulkan. Ang tamang sagot ay C. Pagguho ng lupa. Pagguho ng lupa ang kalimitang banta na nararanasan ng pamayanan sa matataas na lugar. Ika-5 bilang.
Anong lugar ang may pinakamalaking antas ng paglindol? A. Malayo sa fault line. B. Malapit sa fault line. C. Eksakto ang layo sa fault line. D. Masyadong malayo sa fault line. Ang tamang sagot, B. Malapit sa fault line. Ang mga lugar o lalawigan na malapit sa fault line ang may pinakamalaking antas ng paglindol. Dahil tama lahat ang iyong sagot, halika at sabay tayong matuto ng bagong aralin. Sinabi ng Philippine Disaster Report noong taong 2012 na isa ang Pilipinas sa pinakamaraming naranasang banta o kalamidad dulot ng kalikasan sa buong mundo. Nakararanas din tayo ng paiba-ibang klima o climate change. Kaya naman, may mga araw na sobrang init at may mga araw naman na sobrang lakas ng ulan. Ang kalamidad ay mapanganib at upang maiwasan ang masamang dulot nito, mas nakabubuti na tayo ay laging handa. Pero, anong ahensya nga ba ang sumisiguro ng proteksyon at kaligtasan natin tuwing may banta o sakuna? Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC katulong ang iba pang sangay ng pamahalaan, pangpublikong grupo at pribadong organisasyon sa Pilipinas ang tumataguyod sa Republic Act 10121 of 2010. Ibig sabihin ay inaatasan ng institusyong ito na siguraduhin ang proteksyon at kabutihang panlahat ng mga mamamayan ng bansa, lalo na sa mga kalamidad tulad ng bagyo, baha, lindol, tsunami at iba pang mga sakuna. Ang NDRRMC din ang sumusuri ng mga hazard map kung aling lugar ang sensitibo sa panganib. Mahalagang malaman natin kung ano ang mga panganib upang ating itong mapaghandaan at maiwasan. Narito ang mga paghahanda na dapat nating matutuhan upang maisabuhay sa panahon ng mga kalamidad. Ihahatid sa atin ng ating kasama sa masayang paglalakbay sa Araling Panlipunan. Walang iba kundi si Teacher Mean. Hello mga bata! Kamusta? Makinig ng mabuti kay Teacher Mean dahil ang aking sasabihin ay siguradong inyong kailangan. Ano-ano ang mga dapat ihanda sa tuwing may sakuna tulad ng baha? Una, maghanda ng emergency kit na may lamang pagkaing hindi masisira. Flashlight, baterya, radyong de baterya, kapote, mga damit, at gamot. Ikalawa, alamin ang antas ng pagbaha sa inyong lugar. At ang panghuli ay makinig sa balita ukol sa pagbaha sa inyong lugar. Sa panahon ng baha, siguraduhing makinig ng balita tungkol sa kalagayan ng pagbaha sa inyong lugar. At huwag lulusong sa baha upang makaiwas sa sakit. Pagkatapos ng baha, ay makinig pa rin ng balita tungkol sa mga lugar na apektado pa ng baha. At iwasang pumunta sa mga lugar na binabaha pa. Nakinig ba kayong mabuti kay Teacher Mean? Narito ang mga dapat gawin kapag may bagyo. Bago dumating ang bagyo,
Maganda ng emergency bag kung sakaling kailangan lumikas. Ang emergency bag ay naglalaman ng mahalagang dokumento, kapote, mga damit, radyong di baterya, flashlight, mga baterya, pito, mga gamot, mga pagkain matagal masira, at tubig. Habang bumabagyo, iwasang lumabas ng bahay at makinig sa balita. Pagkatapos ng bagyo, manatili pa rin sa loob ng bahay hanggang may abiso na ligtas ng lumabas. Tingnan ang pinsalang naidulot ng bagyo sa tahanan. Sa panahon naman ng lindol, isagawa ang duck, cover, and hold upang protektahan ang sarili sa mga bagay na maaaring bumagsak o tumama sa iyo. Pagkatapos ng lindol, mabilis at maayos na lumabas ng gusali o bahay na pinoprotektahan pa rin ang iyong ulo. Siguraduhin ligtas ang gusali o bahay bago pumasok muli. Narito naman ang mga dapat tandaan kung mayroong gumuhong lupa malapit sa inyo. Tukuyin ang mga lugar na mataas ang posibilidad ng pagguho at iwasang magtayo ng anumang estruktura rito. Maging alerto kung nagkaroon ng lindol o kaya ay malakas at matagal na pag-ulan na maaaring maging sanhi ng pagguho. Gumawa ng maayos na plano sa paglikas kung gumuho ang lupa. Sa panahon ng pagguho ng lupa, agad na lisanin ang lugar. Pagkatapos ng pagguho ng lupa, makinig sa balita tungkol sa naganap na kalamidad. Lumayo muna sa lugar na gumuho dahil baka may kasunod pang pagguhong mangyari. Magpatulong sa mga rescuers kung may nangangailangan ng tulong sa gumuhong lugar. Palaging isaisip na mahalaga ang kaligtasan ng bawat isa. Maging mahinahon sa oras ng banta o kalamidad at gawin ang mga nabanggit na maagap at wastong pagtugon. Ang saya na mabusog ang ating isipan sa karunungan. Tara at sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ituro ang salitang tama kung ang nilalaman ng pahayag ay wasto. Ituro ang mali kung hindi wasto ang pahayag. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Unang bilang. Lumayo muna sa lugar na gumuho dahil baka may kasunod pang pagguhong mangyari. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang sagot ay tama.
Ang paglapit sa isang lugar na gumuguho ay mapanganib. Maaari kang matabunan ng lupa. Ikalawang bilang, maligo at lumusong sa baha dahil ito ay masayang gawin. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang tamang sagot, mali. Marumi ang baha at ang pagligo dito ay maaaring magbigay ng sakit sa tao na gaya ng leptospirosis, isang sakit na nakukuha sa dumi ng daga na maaaring mahalo sa baha. Ikatlong bilang, iwasan ang pagkataranta at gawin ang duck, cover and hold kapag may lindol. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang tamang sagot, tama! Ang duck, cover and hold ay isang paraan na maaaring magligtas sa atin sa panahon ng lindol. Gawin ito ng tama at iwasan ang pagkataranta. Ika-4 na bilang, siguraduhin laging handa ang emergency kit para sa anumang banta o sakuna na maaaring mangyari. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang tamang sagot, tama! Kapag tayo ay handa, kaligtasan ay palaging sigurado. Ika-5 bilang, huwag makikinig ng anumang balita upang hindi kabahan o matakot sa anumang sakuna. Gamit ang mata at hintuturo, sagot ay iyong ituro. Ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo. Ang tamang sagot, mali! Ang pakikinig ng balita ay mahalaga dahil dito tayo makakakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa banta o sakuna. Habang kayo ay bata pa, mahalaga na isabuhay ang mga wasto at maagap na paraan sa pagtugon sa banta o sakuna. Aasahan ko na inyong isa sa puso ang ating aralin sa araw na ito. O, paano? Ako muli si Teacher Liza. Laging tatandaan, sa Araling Panlipunan, tayo ay sama-samang maglalakbay sa daan patungo sa karunungan. Muli tayong magkita-kita dito sa DepEd TV!